mga ka-agri. Dito po tayo sa area ng ating lakatan na malapit na talagang mag 7 months. Less than 1 week from now mag 7 months na dito itong area dito, pero wala pa talagang lumabas na magbubunga. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. May sad story pang nangyari. Papasok na ito nung talaga ng 7 months, pero may mga tinatamaan pa rin po talaga. Yan pong yellow na yan. Pinuksa na natin yan. Yan ay violet na latundan. Tinamaan rin po yan. At itong puno pong ito, nako, mag 7 months na, malapit nang magbunga. Tinamaan pa ng banchita po. Yan po. 2 araw hindi ako nakadaan dito. Hindi ko pa yan napansin. After 2 days po, yan na talaga itsura oh. Banchitap na talaga. So yung manggagawa dyan natin yan, anong gagawin natin dyan, talagang eradicate po ito. Mahirap na itong ilabas dito na kukunin dito sa kanyang area. Yung ginagawa po namin pag ganyan na po situation, naglalagay na lang talaga kami ng purong kahit anong klaseng brand ng herbicide po dyan sa kanyang dulo. 10 ml pag ganyan kalaki. At pag nalagyan po yan ng 10 ml, after po 1 week, 5 days to 1 week, ang magiging itsura ng kulay niyan, ganito na po. Maging ganyan na po siya. Ito na magiging itsura. Sayang po ito kasi ay violet. Violet po itong latundan. Pero carrier pala ng banchitap. Gumanda lang ang itsura at ayan. May dala palang banchitap mula dun sa pinagkunan ng misis ko. Sabi ko talagang baka hinahawaan yan dyan sa kabila nang galing dito. So dapat mabilis po tayo. Hindi po kasi tayo nag-i-spray ng chemical. Kasi pag ganito po yung situation mga ka-agri, pag pinupuksa po yan, niredicate po yan, nag-i-spray muna ng tawag ng pesticide kahit cypermethrin man lang sa mga adjacent po na puno. Kasi pwedeng may napunta na dyang mga mga tawag, mga aphids na mula po dito. Pag nakapag-transfer po yan dito sa mga malapit na puno at saka kumagat na rin dito, tatamaan na rin ng banchitap. Yan po yung explanation simulat sa poll ng tinuturo sa atin. Yung tama ng banchitap. Kung bakit po ganyan ka-yellow yung itsura niyan. Kasi po nilagyan na natin ng herbicide. Mapa pre-emergence man yan, mapa post-emergence man yan na herbicide. Kahit ano pa yan, ng selective man yan, 1 ml lalagay mo lang po doon sa kanyang top. At yung iba dati tinutusok namin yung puno dyan at nilalagyan ng butas papunta sa ilalim marapit sa corm. Dyan po kami naglalagay ng 10 ml. So yun, yung gagawin natin ay akitin natin itong isa. Ito po yung ginagamit natin sa ngayon. Ito yung available. So iiwan ko lang kung kaya ko na hindi tawag, hindi pinapatay yung cellphone. Pinapatay talaga. Hirap po kasi yung isang kamay natin sa cellphone, yung isang kamay natin dito sa tawag, ay dapat pala sana kinuha ko ng takip sa ilalim. Baba muna ulit kasi hindi ko na mabubuksan yung kanyang takip sa taas pag ando na, kasi gusto natin hindi maputol yung video. Ito po ay tawag glyphosate po ito. Yun lang bahala, may bahok ng konti. Ay nako, sayang oh, papasok na sana ng 7 months oh. So ito po, naglalagay po tayo dito ng 10 ml pero estimated na lang po talaga. Kasi nga, hirap magkutsara-kutsara ng 10 ml dito. So binubuhos na lang natin yan. Careful lang na hindi matapon.
Dyan po sa pinaka-top na dahon. Pag binungusan po natin yan ng at least 10 ml, after 1 week na po, 1 week lang po ay didilaw na itong mga dahon niya. Naku, tigas. Dinadaanan natin, hindi, kasi baka sumobra na rin. Ito na siguro yung area. Oh, baka matapunan ako dito sa ilalim. Oops. Yun po. Sumobra na siguro ng 10 ml yun. Pero yung gagawin natin, pati po lahat ng suckers dito sa ilalim. Nakapalibot na yan ng mga suckers. Ang dami oh. Dami oh. Walang estimate na lagyan na natin sa top. Pag hindi po siya namatay na totally ay after 1 week po nilalagyan natin ulit kasi walang dahon eh. Kung malagyan mo ito kahit konti-konti lang, mamamatay po siya talaga. Ano ko, sayang. Yun po yung ginagawa natin. Kung sa inyo po tinutusok ito ng stick na nakababad, sa akin po dito hindi, direct ko na lang nilalagay. Kasi dati yung ginagawa namin dito, kahit itong maliit na na sucker, pati yung mother, pag hindi na yan kukunin dyan, puputulin sa puno nang malapit sa corm, puputulin yan dito oh. Pinuputol yan dito oh. Tutusukin sa gitna, lagyan ito. Pero napaka napaka laborious na po talaga gawin. Napaka na sa katawan, grabe. Mabigat na trabaho na. So yung ginagawa po natin ngayon, ganito na lang talaga, direct. At pag hindi po napuruhan ito, kunwari mamayang hapon ay umulan, wash out po yan dito. Yung ginagawa po natin, after 1 week nilalagyan ulit ng ganito. Kahit konti lang ganito, kasi dito kahit kung mabasa lang yung yung dulo ng suckers, okay na. Lahat ng suckers, maliit o malaki, pati ito. Sandali. Hirap naman ng buhay. Hindi makikita eh. Pati yung maliliit. Kaya po nito nilalagyan talaga para po ma-dried po siya. Hindi lang ma-dried, hindi talagang mapupuksa po siya. Hindi na po siya tataas. Hirap eh. Dami pa naman tayo sa ng suckers. Tsaka explain ko lang po sa inyo, ang may mga tama ng bungee top, ang mga saging lakatan na may mga tama po ng bungee top, sila po mostly ang napakaraming suckers sa ilalim. Sila po yung napakabilis magpadami ng suckers compare po sa walang sakit na bungee top. Kaya ito, papasok ng 7 months, bilangin natin kung ilang suckers nito compare po sa iba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na po. 12 na pong suckers. Ito katabi niya, walang sakit. 1, 2, 3. Dito pa oh. 4, layo ah. 4 lang. Yan 12, ito 4. Ito walang sakit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito 8. Ito 9. Yun po. Pero yung may sakit 12, ganyan po kabilis dumami yung suckers ng may mga tama ng bungee top. Nako, talaga aray, aray. So yun, sinishare lang po natin sa inyo yung ano ba yung ginagawa natin pag yung ating lakatan ay may tama ng bungee top, ganyan kalaki. Ba't ganyan na lang yung ginagawa natin? Kasi po yung na-experience po natin, pag nakat po yung puno at hindi po tayo magaling magpalabas nito dito sa field, mas lalong dumadami po. Kasi pag nakat mo yung kanyang
yung kanyang dagta, yung kanyang sap, pupunta-punta po kung saan dyan, mahihigo pa ng mga roots ng ibang katabi niya, mas lalong dadami yung may tama ng banchitap. Pero ito po, mamaya pag may time tayo, baka makaspat tayo ng mga ano dito sa punong aphids. Aphids. Pag may aphids po, sisilyaban po natin to. Sisilyaban po natin ng apoy yung itong puno na ito, para po mapatay lang yung aphids. Kasi pag nakapagkaroon ng aphids mula dito, makatransfer sa iba, talagang ma-infect na rin yung ibang puno. Kaya careful tayo sa pagtingin-tingin, kasi makikita naman yung aphids kung ano. Wala naman so far, wala. Hindi naman masyadong maraming aphids, kasi nga halos araw-araw umulan. Ayaw rin ng aphids pag palaging umuulan, hindi rin makapagparami ng tawag ng numbers yung aphids. So yun, hanggang dito na lang muna mga ka-agri. Yun po yung ginagawa natin. Again, 7 months na, papasok na ng 7 months, tinamaan pa ng banchitap. Nako, hanggang sa muli, Agritechnics TV po. Sana po ay may natutunan po kayo sa ating sinishare sa inyo kung paano ba natin pinupuksa sa ganyan ng kalaki, 7 months old na. Tingnan nyo dahon, oh, yan oh. Grabe. Hanggang sa muli. Bye bye.